Ang kaso ay maglalabas ng warrant of arrest labano kay Sara Duterte. Nobel recommendation ang kaso, walang piyansa ang kaso, mga mahal kong taga-subaybay, at habang nililitis ang kaso ay nakakulong. No, I do not plan to leave the country, or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. So if I am detained, I want to be able. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito ho, mainit-init pa. Gusto ko pong ibahagi sa inyo. Sara Duterte, kulungan ng bagsak, walang piyansa ang kaso, at damay pa ang kanyang mga ari-arian at kayamanan na yung iba ho ay bahagi ng kinulimbat. Nako, ay damay-damay na ho ito. Mga kaibigan, hindi po ito fake news. Gusto ko pong ibahagi sa inyo latest update tungkol dito sa kanyang mga kinakarap na kaso, mga mahal kong taga-subaybay, regarding dito ho sa tangkang pagpaslang, pagbanta sa buhay ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos, at mayroon pang ibang nadamay na banggit na mga pangalan. Nako ho, ay heto na. Heto na ang hinihintay ng taong bayan. Dahil mismo galing na dito ho kay Sara Duterte na magkakaroon ho ng ikangay ang kaso niya ay walang kakulang piyansa, Nobel recommendation, at magkakaroon din po ng pag-aresto. Ibig sabihin, pag Nobel recommendation, habang nililitis ang iyong kaso, ay pansamantala ka nakakulong, diyan sa kulungan, habang hinihintay ang desisyon po. Mga kaibigan, anong desisyon yun? Maya-maya, ibabahagi ko po sa inyo. Kaya tinaanyayahan ko po kayo, huwag kaligtaan panoorin, pakinggan ang vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Ito ang iniintay ng taong bayan. Pakinggan po natin, mga kaibigan. Okay. Ang worst case scenario, thank you, Marcel. Ang worst case scenario na nakikita namin is removal from office, impeachment, and then patong-patong na mga kaso, multiple cases that be filed, which the lawyers already told me to expect as well. That is why I just decided not to go to the NBI, because clearly the pronouncements of the President and the USEC on DOJ point to cases to be filed. So, Yan po ang press conference ni Sara Duterte. Ilang oras lang po ang nakakarahan. Sabi ko po sa inyo mga kaibigan, pagkatapos hanapin ng NBI, ay lilitaw yan. Pinalis lang yung NBI, pinalamig lang yung NBI sa paghahanap sa kanya at bigla hong lumitaw. Mga kaibigan, dito ho, muli kong inuulit. Huwag kaligtaan po, patapusin ang vlog na ito. Napakinggan sapagkat, nako ho, ay walang piyansa ang kaso ni Sara Duterte. Nandiyanot, kulungan ang bagsak. Anong kaso ito? At nadamay pa ang kanyang kayamanan, kukumpiskahin. Matindi ho, eto. Following of this report, like it could be like a violation din sa anti-terrorism law and slander, which are non-bailable offenses. So, could that be part of the worst case scenario na hindi kayo i-arrest kayo just in case and no bail? yes, that could be as well. That is a possibility, ma'am, for cases that are without bail. And as I said, when I read the subpoena, I read there, it was for grave threats. Na hindi naman grave threats yung ginawa ko under the revised penal code, and it is for anti-terror law. So napaisip ako, bakit anti-terror law ang
iniimbestigahan nila. And then, so it's not the first time that I've heard of the anti-terror law used against a person. May nabanggit po siya na anti-terror law. Yan po ay Nobel recommendation, walang pansamantalang kalayaan, at mayroon pang plunder ho. Yan po ay Nobel recommendation po, mga kaibigan. Hindi po tayo nag-iimbento ng anumang mga kaso dito. Yan po ay galing mismo dito kay Sara Duterte. Yan po ang kanyang live press conference kanina ho. Mga mahal kong taga-subaybay, binabahagi ko lang po sa inyo. Eto pa, ang matindi. Eto, nako. So, the first time I read about it, they used it against Congressman Ivy Teves. So I inquired about what happened in Negros. So I was told, yun nga, there was a red notice, there was a AMLAC, freezing of assets, money, there was, well, a warrant of arrest, yes. And very recently, I read again the law, and then I found there that there is a provision there, removal from office. So, on that point, it's still kumbaga an avenue, I think, that they are pursuing. Yan po ha. Hindi ho yan nga po mga fake news dahil mismo galing na kay Sara Duterte ang kanyang pag-amin na malaki ang sakop po ng anti-terror law. Sapagkat mga kaibigan, ang kanyang ginagawa ho, na nga po ipagbanta na pagpaslang sa ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos, ay papasok di umano sa anti-terror law na yan ho ang ikakaso po sa kanya, mga kaibigan, na walang kaukulang piyansa. Ito pa, mga kaibigan, sa kabigyan po natin ng poll commentary. Made from office. Follow-up questions, Joanna. Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. You mentioned that there is a possibility of, them coming to arrest you. Have your lawyers briefed you on what to expect in case they do come? And will you allow yourself to be arrested, or will you, because there have been others who have gone dead, will you want to face people, face the law enforcers who will arrest you, or will you also try to, not get arrested? No, I do not plan to leave the country, or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. So if I am detained, I want to be able to still see my children. So I have no plans of doing that. I have no plans of leaving the country to hide. Yan po mga kaibigan, mismo galing na sa kanya dito kay Sara Duterte na posible aarestuhin, maglalabas ng warrant of arrest labano kay Sara Duterte, at nangako naman siya na hindi siya magtatago at magpapa-aresto siya. Hindi siya aalis ng ibang bansa dahil ang kanyang mga anak ay nandito, gusto niyang makasama at ayaw mapalayo sa kanyang mga anak. Maliwanag ho, posible lalabasan ng warrant of arrest itong si Sara Duterte, mga kaibigan, at hindi siya magtatago at magpapa-aresto siya. Ayon po sa kanya, kapag naipail na ho ang kaso, mga kaibigan, at hindi ko na po uulitin kung anong mga kaso yan. Nabanggit niya po diyan, yan po ang kanyang ginawa ay pasok sa anti-terrorism law. Nako ho, ay abangan po natin ito. Ito pa mga kaibigan. What has follow-up for this one? Jason, Congressman Marcoleta. Ay wala na. Ayaw ko nang madinig yan. Pangalang Marcoleta, isa ring ano yun eh. Isa ring nambubudol eh. Mga kaibigan. So abangan po natin, mga mahal kong taga-subaybay, itong mainit na sitwasyon na ito ni Sara Duterte, sapagkat ito ho ang pinakaabangan din ng tambayan, sapagkat nangako ho ang ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi palalampasin ang ganitong uri ng pag-uugali
na kung ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay kayang-kayang pagbantaan, takutin, at pagbantaan, pagplanuhan, napaslangin. How come tayong maliliit, tayong kapwa ko maliliit at mahirap na kapwa ko ay parang manok lang ho na kayang-kaya nitong takutin, kayang paslangin? Dahil mayroon po tayong batayan na wala itong sinasanto. Mga kaibigan, kaya sa pamamagitan ho na mabigyan ng kaukulang parusa ito, ay hindi na po ito gagayahin at hindi na mauulit, mga kaibigan, ang mga kalukuhan na ginagawa. Hindi na maipagpatuloy niya, mga mahal kung taga-subaybay. So abangan po natin at kabang-abang ito na posible ho na kapag naipile ang kaso ay maglalabas ng warrant of arrest laban ho kay Sara Duterte. Nobel recommendation ang kaso, walang piyansa ang kaso, mga mahal kong taga-subaybay, at habang nililitis ang kaso ay nakakulong. Ayon po yan sa mga nakalap natin na mga impormasyon at pinatunayan din ho at nagbigay ng idea. Itong ika nga po'y sinasangkot na si Sara Duterte. Kaya pala hindi nagpakita sa NBI. Ay dahil baka nga arestuhin eh. Sapagkat may lumalabas din ho, mga mahal, kung taga-subaybay, kapag ikaw ay nasasangkot o sakop o may batayan na anti-terrorism law, ay pwede kang arestuhin. Yun ay nakuha po natin mga impormasyon. But anyway, hindi po yun ang ating topic at abangan po natin to, mga mahal kong taga-subaybay. Sara Duterte, kulungan ang bagsak. Kapag lumabas na at naipile na ang kaso at nilabasan ng warrant of arrest. At inamin din ho yan ni Sara Duterte, hindi daw po siya tatakas at magpapakulong, mga kaibigan. Nako ho, ay lumantugtugin na yung mga sinasabi ni Sara Duterte. Wala na itong bearing ang mga sinasabi ho. 10 salita, wala hong tumatama. Ang tumatama lang ho doon ay mananagot siya dahil may ginawa siyang ika nga po ay dapat panagutan. Yun lang ang tumatama doon eh. Ang tumatama lang doon ay makukulong siya eh. Nako, yan ang sarap pa sanang magbigay ng anumang public opinion. Wala na po tayong oras. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Pakisupport po ang aking second YouTube channel. Nandiyan po sa comment section ng link. At itong aking main YouTube channel, pakisubscribe din po. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.